fired ka na. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Lourdes mula sa isang masamang panaginip. Ngunit hindi ito panaginip. Totoo ito, ang malamig na sahig na marmol, ang nakakasilaw na ilaw ng opisina, at ang lalaking nakatayo sa harap niya, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Magnanakaw. Ang salita ay tumama sa kanya, mas masakit pa sa sampal. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang kahihiyan ay parang isang kumot na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sinasakal siya. Paano nangyari ito? Isang oras pa lang ang nakalipas. Siya ay naglilinis. Pagod. Gutom. Ang isip niya ay nasa kapatid niyang si Angela na may hika at laging nangangailangan ng gamot. Ang isip niya ay nasa kanyang padrasto, si Mang Domeng, at sa utang nito sa sugal na kailangan niyang bayaran. Sa sobrang pagod, hindi niya namalayan na nakatulog pala siya sa loob ng staff's pantry. Nagising siya sa isang nakakabiging katahimikan. Madilim na, wala ng tao, nang naiwan siya na lock sa loob ng malaking gusali ng Konsunji Corp. At pagkatapos, naramdaman niya ito, ang gutom. Isang gutom na kumakalam na parang isang hayop sa loob ng kanyang tiyan. Hindi siya nananghalian, hindi rin siya naghahapunan. Ang konting perang natira sa kanya ay ipinambili niya ng gamot ni Angela. Naglakad siya sa madilim na pasilyo. Ang tanging liwanag ay mula sa mga ilaw ng syudad sa labas, hanggang sa marating niya ang opisina sa dulo. Ang opisina ng CEO. Pumasok siya, at doon sa ibabaw ng malaking mesa, sa ilalim ng sinag ng buwan, nakita niya ito. Isang cake, isang magandang chocolate cake na tila bumubulong sa kanya. Kainin mo ako. Isang kagat lang, bulong niya sa sarili. Hindi naman siguro mapapansin. Kumuha siya ng isang maliit na tinidor mula sa minibar at kumuha ng isang maliit na piraso. Isinubo niya ito. Ang tamis, ang sarap. Para siyang isang taong ilang taon nang hindi nakakatkim ng matamis. Hindi na niya napigilan. Kumuha siya ulit at ulit hanggang sa marinig niya ang tunog. Ang tunog ng pagbukas ng pinto at ang liwanag. Napatayo siya, hawak pa rin ang tinidor, may tsokolate pa sa gilid ng kanyang bibig. Isang magnanakaw na nahuli sa akto at ang lalaking nasa pinto, ang CEO. Ang Diyos ng gusaling ito, si Mr. Vicente Consunji. Sir, nauutal niyang sabi. Ngunit ang mga mata ni Mr. Consunji ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatingin ito sa cake. Ang kaninang blankong mukha nito ay biglang napuno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dati. Isang purong, hindi nababahaging galit. Sinong nagsabi sa iyong pwede mong galawin yan? Tanong nito. Ang boses ay malamig na parang yelo. Sorry po, sir. Nagutom lang po ako. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? Ulit nito, lumalapit. Ang pumasok sa opisina ko, ang pakialaman ang mga gamit ko, ang kainin ang isang bagay na hindi sayo. Babayaran ko po, sabi ni Lourdes. Natawa ito, isang tawang walang saya. Babayaran mo? Sa tingin mo ba, kaya mong bayaran yan? At doon na nito sinabi ang mga salitang tumapos sa kanyang mundo. Umalis ka sa pamamahay ko at huwag ka nang babalik pa. Fired ka na. Pagkaalis ng babae, ang magnanakaw, ang janitress, naiwan si Vince Consunji sa kanyang malamig at tahimik na opisina. Nakatitig lang siya sa cake. Ang cake na ngayon ay mayroon ng isang malaking bungi, isang pilas sa kanyang alaala. Hindi ito ordinaryong cake, ito ay isang tradisyon.
isang ritual. Bawat taon, sa anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina, bumibili siya ng paborito nitong chocolate cake. Inilalagay niya ito sa lumang mesa ng kanyang ina sa opisina na hanggang ngayon ay hindi niya pinagalaw. At doon, sa katahimikan, kinakausap niya ito. Kinukwentuhan niya ang kanyang ina tungkol sa kanyang araw, sa kanyang mga problema. Iyon lang. Iyon lang ang tanging paraan na alam niya para maibsan ang pangungulila. At ang babaeng iyon, sinira nito ang nag-iisang sagradong sandali niya. Ang galit ay sariwa pa rin, ngunit sa ilalim ng galit, may isang bagay na nagsimulang sumibol. Isang maliit na tinik ng konsensya. Ang itsura ng babae, ang takot sa mga mata nito, ang panginginig ng kanyang mga kamay, at ang paraan ng pagkain niya sa cake. Hindi dahil sa katakawan, kundi dahil sa gutom. Isang gutom na totoo. Baliw, bulong niya sa sarili. Anong pakialam mo? Kinabukasan, pumasok siya sa opisina, determinado na kalimutan na ang insidente. Sir, sabi ng kanyang sekretarya, narito na po ang termination papers ni Maria Lourdes Reyes. Iwan mo na lang dyan, malamig niyang sagot. Pero bago niya pirmahan, isang bagay ang nag-udyok sa kanya. Protocol. Kailangan niyang tingnan ang security footage para sa official report. Ipadala mo sa akin ang CCTV recording ng 35th floor kagabi. Utos niya. Pinanood niya. Naroon ang eksena, ang pagpasok niya, ang galit niya, ang pag-alis ng babae. Ngunit hindi siya huminto doon. Ni-rewind niya pa. At nakita niya si Lourdes na mahimbing na natutulog sa pantry. Nakita niya ang paggising nito sa dilim, ang pagpanik. At nakita niya ang eksena bago ito pumasok sa patri. Ang pag-uusap nito sa telepono sa labas ng gusali. Naka-zoom in ang kamera. Kitang-kita ang mukha nito. Umiiyak. May sumisigaw sa kabilang linya. Wala na akong pera, itay. Saan ako kukuha? At nakita niya ang isang bagay na hindi niya napansin kagabi. Sa braso ni Lourdes, habang nakataas ito para hawakan ang cellphone. Mga pasa, mahihina, kulay lila, ngunit malinaw. Mga pasa na hugis daliri, parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Vince. Naalala niya ang isang malayong alaala, ang kanyang ina. Minsan, nakita rin niya itong may mga pasa sa braso pagkatapos ng isang mainit na pagtatalo sa kanyang lolo na tutol sa kanilang kasal. Ang kanyang ina, na mula rin sa isang simpleng pamilya, ay tiniis ang lahat ng pang-aalipusta para sa kanila. Pinatay ni Vince ang monitor. Tumayo siya at tumingin sa labas ng bintana. Ang syudad ay abala. Ang bawat tao ay may sariling kwento, sariling laban. At kagabi, ang babaeng hinusgahan niya ay lumalaban pala sa isang digmaang wala siyang kaalam-alam. Kinuha niya ang intercom. Carla, sabi niya sa kanyang sekretarya. Yes, sir. Ang termination papers ni Reyes, sabi niya. Huminga siya ng malalim. Kanselahin mo, pero huwag mong sasabihin sa kanya na ako ang nag-utos. Ano po? Hindi makapaniwala si Lourdes sa narinig niya mula sa HR manager. Hindi po ako tanggal. Hindi, sabi ng babae. Nagtataka rin. Warning lang daw. Pero sinabihan ako na siguraduhin daw na hindi ka napapasok sa opisina ni Mr. Konsunji at babawasan daw sa sahod mo ang halaga ng cake. Salamat po. Maraming salamat po. Halos maiyak na, sabi ni Lourdes. Isang himala. Isang hindi inaasahang himala. Bumalik siya sa kanyang trabaho ng may bagong sigla. Ang takot na mawala ng trabaho ay napalitan ng isang malaking pasasalamat.
Kahit na sa tuwing nakikita niya si Mr. Konsunji sa pasilyo na ngayon ay tila mas malamig pa kaysa dati, hindi na mahalaga. Ang importante, may trabaho pa siya. May ipambibili pa siya ng gamot ni Angela. Ngunit pagkatapos ng araw na iyon, nagsimula ang mga kakaibang bagay. Isang linggo pagkatapos ng insidente, tumawag ang ospital. Miss Reyes, sabi ng nurse, gusto ko lang po kayong i-inform na may isang anonymous donor na nag-donate sa foundation ng ospital. At ang kapatid niyo po, si Angela, ang isa sa mga napiling benepisyaryo. Sagot na po ng foundation ang lahat ng gamot niya sa loob ng 1 taon. Napatangga si Lourdes sa telepono. Pipo, sigurado po kayo? Opo, ma'am. Pagkababa niya ng telepono, napaluhod siya sa sahig ng kanilang maliit na kwarto, umiiyak sa pasasalamat. May mga anghel pa pala sa lupa. Pagkatapos ng 1 linggo, isa na namang himala. Hinarang siya ng kanyang padrasto, si Mang Domeng, sa labas ng kanilang bahay, amoy alak, galit. Nasaan ang pera ko? Sigaw nito. Wala pa po, itay. Nanginginig na sagot ni Lourdes. Akmang sasampalin na siya nito nang biglang may 2 malalaking lalaki na nakasuot ng barong ang lumapit. Ang mga security guard ng kanilang barangay. May problema ba dito, Mr. Reyes? Tanong ng isang guard. Ang tono ay matigas. Wala, sabi ni Mang Domeng natakot. Nag-uusap lang kami ng anak ko. Kung ganoon, sabi ng guard, umuwi na kayo at wag na ninyong guguluhin ulit ang anak ninyo o kami ang makakalaban ninyo. Mabilis na umalis si Mang Domeng. Simula noon, hindi na siya ginulo nito. Ang lahat ng ito ay kakaiba, masyadong maganda para maging totoo. Isang gabi, habang naglilinis siya sa 35th floor, nakita niya ang isang bagay sa sahig, malapit sa basurahan sa labas ng opisina ni Vince. Isang piraso ng papel, isang sketch. Pinulot niya ito. Isang magandang disenyo ng isang silya, moderno, elegante, ang ganda. Mahilig siyang mag-drawing. Ito ang kanyang lihim na pangarap, ang maging isang furniture designer. Nang gabing iyon, sa kanyang break, kumuha siya ng isang lumang resibo at isang ballpen. At ginuhit niya ang sarili niyang bersyon ng silya. Iniba niya ang mga paa. Dinagdagan niya ng mga detalye. Pagkatapos, itinapon niya ito sa basurahan. Isang pangarap lang naman. Ngunit hindi niya alam, mula sa kanyang opisina, sa pamamagitan ng maliit na siwang sa kanyang blinds, pinapanood siya ni Vince. Nakita niya ang pagpulot ni Vince sa papel. Nakita niya ang pagdrawing nito at nang umalis na ito, lumabas siya at kinuha ang resibo mula sa basurahan. Tinitigan niya ang sketch. Ang mga linya. Ang mga detalye. Magaling. Magaling siya. Kinabukasan, habang naglilinis si Lourdes sa executive lounge, narinig niya ang boses ni Vince mula sa conference room. May kausap itong mga designer. Ayoko niyan, sabi ni Vince. Masyadong boring. Paulit-ulit na lang. Kailangan ko ng bago, isang bagay na may puso. Pagkatapos, narinig niya itong idinidescribe ang isang disenyo. Ang disenyo ng isang silya, ang disenyo niya. Nang gabing iyon, habang nag-aayos siya ng mga gamit para umuwi, narinig niya ang isang tunog, isang pamilyar na tunog, isang piano. Sinundan niya ang tunog. Papunta ito sa lumang ballroom ng kumpanya na bihira nang gamitin. Sumilip siya sa medyo bukas na pinto. Sa gitna ng madilim na silid, sa ilalim ng isang sinag ng liwanag mula sa bintana, nakaupo si Vince sa harap ng isang grand piano. Tumutugtog ito.
isang malungkot, ngunit napakagandang musika. Ang musika ay puno ng pangungulila. Sa sandaling iyon, hindi ang halimaw na CEO ang nakita ni Lourdes. Ang, ang nakita niya ay isang lalaking nag-iisa. Ang musika ng piano ay nag-iwan ng isang bagong marka sa isipan ni Lourdes. Sa likod ng malamig na maskara ni Mr. Konsunji, mayroon palang isang kaluluwang marunong masaktan. Naging mas magaan ang kanyang mga araw. Ang takot niya ay napalitan ng isang kakaibang pag-unawa, at ang pag-unawa ay unti-unting naging paghanga. Si Vince naman ay mas lalong nahuhulog sa misteryo ni Lourdes. Ang babaeng tagalinis sa umaga ay isa palang magaling na artist sa gabi. Ang babaeng mukhang mahina ay mayroon palang isang tibay na hindi niya inaasahan. Sinadya niyang mag-overtime gabi-gabi. Umaasa siyang aksidente silang magkikita. Isang gabi, nagtagpo nga sila sa pasilyo. Gabi na po, sir, sabi ni Lourdes. Vince na lang, sabi nito. Matagal ka pa ba? Hindi naman po, pauwi na rin. Halika, sabi ni Vince. Sabay na tayong bumaba. Sa loob ng elevator, isang tahimik ngunit komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Ito ang kanilang unang pag-uusap na hindi nauuwi sa sigawan o kahiyan. Ngunit ang kanilang tahimik na mundo ay malapit ng guluhin. Kinabukasan, pagpasok ni Vince sa kanyang opisina, isang sorpresa ang naghihintay sa kanya. Isang babae, nakaupo sa kanyang silya na para bang pag-aari nito ang buong lugar. Maganda, elegante at ang ngiti ay kasing tamis ng lason. Si Isabel Fortalejo, ang kanyang ex-girlfriend. Surprise, baby, sabi nito. Anong ginagawa mo dito, Isabel? Malamig na tanong ni Vince. Business, sagot nito. Ang Fortalejo Group, ang bagong investor ng Consunji Corp. Hindi mo ba alam, ang daddy mo at ang daddy ko nag-usap na. Isang bitag, alam niyang isa itong bitag para makabalik ito sa buhay niya. Wala na tayong dapat pag-usapan. Meron, sabi ni Isabel, tumatayo at lumalapit sa kanya. Tayo, sayang naman ang pinagsamahan natin. Alam kong mahal mo pa rin ako. Sakto namang pumasok si Lourdes para maglinis. Natigilan ito nang makita ang eksena. Si Vince at isang magandang babae na nakahawak sa braso nito. Sino naman to? Tanong ni Isabel. Tiningnan si Lourdes mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Ang bago mong laruan? Isa siyang empleyado, Isabel, at bitiwan mo ako. Ngunit hindi ito binitiwan ni Isabel. Sa halip, mas lalo pa itong kumapit. Huwag kang mag-alala, sabi ni Isabel kay Lourdes. Tagalinis ka lang, hindi ka dapat nakikialam sa usapan ng mga amo mo. Bago pa man makapagsalita si Vince, para ipagtanggol si Lourdes na mismo ang nagsalita. Pasensya na po, ma'am, sabi ni Lourdes, yumuko. Hindi ko po sinasadyang makaistorbo. At tahimik itong lumabas, ngunit narinig ni Vince ang panginginig sa boses nito. Anong problema mo, Vince? Tanong ni Isabel nang silang dalawa na lang. Bakit mo pinagtatanggol ang isang basurera? Mas may puso pa ang isang basurera kaysa sayo, Isabel. Mariing sabi ni Vince. Umalis ka na. Nang gabing yon, hindi nagpakita si Lourdes. Nag-aalala, hinanap siya ni Vince. Nahanap niya ito sa rooftop ng gusali, nakaupo sa gilid, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Lumapit siya. Okay ka lang? Hindi lumingon si Lourdes. Opo, sir. Vince, ulit nito. Ang sinabi niya kanina,
Huwag doon. Kapag tanatamnan, huwag mo siyang paniwalaan. Okay lang po, sabi ni Lourdes. Alam ko naman po kung saan ako lulugar. Ang mga salitang iyon, ang resignasyon, ang pagtanggap sa mababang tingin sa sarili, ay nagdulot ng isang matinding kirot sa puso ni Vince. Hindi, sabi niya, hindi mo alam. Lumuhod siya sa harap nito para maging kapantay ng kanyang mga mata. Lourdes, tumingin ka sa akin. Dahan-dahan, nag-angat ng tingin si Lourdes. Hindi ka isang basurera, sabi ni Vince. Isa kang artista, isa kang mabuting tao, at napakaganda mo. At hinalikan niya ito. Ang halik ni Vince ay isang sorpresa. Isang nakakagulat na init sa gitna ng malamig na gabi. Sa isang iglap, nakalimutan ni Lourdes kung sino siya. Nakalimutan niya ang kanyang uniforme, ang kanyang map, ang kanyang mga utang. Siya lang at ang lalaking nakikita ang isang bagay sa kanya na hindi niya nakikita sa sarili niya. Ngunit ngunit kasing bilis ng pagdating nito, kasing bilis din siyang bumalik sa katotohanan. Hindi, hindi po to tama, sabi niya. Dahan-dahang itinutulak palayo si Vince. Bakit hindi? Dahil, dahil magkaiba po tayo ng mundo, sabi ni Lourdes. Amo ko po kayo. Hindi lang yan ang nakikita ko, sabi ni Vince. Ngunit umiling si Lourdes at mabilis na umalis, iniwan si Vince na mag-isa sa rooftop, daladala ang lasa ng kanyang mga labi at ang bigat ng kanyang pagtanggi. Ang mga sumunod na araw ay naging isang laro ng pag-iwas. Iniiwasan ni Lourdes si Vince, at si Vince, nasasaktan, ay hinayaan na lang muna siya. Ngunit si Isabel ay hindi tumigil. Naging madalas ang pagpunta nito sa opisina. Lagi itong may dalang regalo para kay Vince. Lagi itong nagyayaya mag-dinner. At sa tuwing naroon si Lourdes, sisiguraduhin ni Isabel na maipamukha sa kanya kung gaano sila bagay ni Vince. Lourdes, pakitimpla mo naman kami ng kape. Utos nito isang araw habang nakakapit sa braso ni Vince. At pakibilisan ha, may pag-uusapan lang kaming mahahalagang bagay. Tinitiis lang ni Lourdes ang lahat, ngunit ang puso niya ay unti-unting nadudurog. Siguro tama nga si Isabel, siguro ang halik sa rooftop ay isang pagkakamali lang. Isang sandali ng kahinaan. Isang gabi, habang naglilinis siya sa opisina ni Vince, napansin niya ang isang bagay. Ang lumang mesa sa isang sulok, ang mesa na sinabi sa kanya na dati sa ina ni Vince, ay may isang drawer na bahagyang nakabukas. Sa kanyang pag-usisa, binuksan niya ito. Sa loob, walang mga dokumento, tanging isang lumang photo album. Hindi niya napigilan ang sarili. Binuklat niya ito. Ang mga litrato ay puno ng isang babaeng may simpleng ganda at isang masayang ngiti. Ang ina ni Vince. At sa tabi nito, isang batang Vince nakangiti rin. Sa huling pahina ng album, may isang litratong nakasingit. Isang litrato ng ina ni Vince, mag-isa. May hawak na isang slice ng chocolate cake. Sa likod nito, may nakasulat, ang paborito kong chocolate cake. Mula sa paborito kong lalaki. Happy anniversary, mahal. At sa ilalim isang petsa. Binasa ni Lourdes ang petsa. At ang kanyang buong mundo ay huminto. Ang petsa ay ang mismong araw kung kailan niya kinain ang cake sa opisina ni Vince. Ang araw ng anibersaryo ng pagkamatay nito. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang galit ni Vince. Ang sakit sa mga mata nito.
Ang pag-iisa nito sa opisina, ang kick. Hindi lang iyon basta cake. Isa iyong alaala, isang sagradong ritual, at siya, nilapastangan niya iyon. Napasandal si Lourdes sa mesa, ang mga binti ay nanginginig. Ang konsensya ay parang isang malaking kamay na sumasakal sa kanya. Ngayon, naiintindihan ko na, bulong niya sa sarili. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang ipaliwanag na hindi niya alam. Sakto namang bumukas ang pinto. Si Vince. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito. Ang boses ay pagod. Vince? Sabi ni Lourdes, ang boses ay nanginginig. Mr. Consunji, yung cake. Itinaas niya ang kanyang mukha, handa nang sabihin ang lahat. Ngunit bago pa man niya ito masabi, isa pang tao ang pumasok sa likod ni Vince. Si Isabel, at sa likod nito isang babaeng matanda, elegante at may matalim na tingin. Ang ina ni Vince, si Doña Elvira Consunji. Ang pagdating ni Doña Elvira ay parang isang malamig na hangin na nagpabago sa lahat. Ang kaninang pagod na mukha ni Vince ay biglang naging alerto at puno ng tensyon. Ma, anong ginagawa ninyo dito? Tanong niya. Bumisita lang, sabi ng matanda. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Vince. Nakatutok ito kay Lourdes, isang tingin na matalim, mapanghusga, at puno ng pagkamuhi. At sino naman ito? Tanong ni Doña Elvira kahit alam na niya ang sagot. Siya si Lourdes, ma, sabi ni Vince. Ang janitress. Ang janitress, ulit ng matanda. Ang janitress na laman ng mga tsismis sa buong kumpanya. Ang janitress na umaaligid sa anak ko. Lumapit ang matanda kay Lourdes. Alam ko ang mga katulad mo, sabi nito. Ang boses ay mahina ngunit may talim. Mga ahas na gumagapang paakyat, pera lang ang habol ninyo. Napatungo si Lourdes. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Ma, tama na, awat ni Vince, ngunit hindi pa tapos ang matanda. Hindi ako magtataka kung ikaw din ang nagkakalat ng tsismis para makuha ang atensyon ng anak ko. Hindi po totoo yan, pabulong na sagot ni Lourdes. Huwag kang sasagot. Biglang isang malakas na sigawan ang narinig mula sa labas ng opisina, mula sa lobby. Nasaan ang walang hiya kong anak? Nasaan si Lourdes? Ang boses ni Mang Domeng. Nagkatinginan si Vince at si Lourdes, parehong nanlaki ang mga mata. Tumakbo sila palabas. Ang bumungad sa kanila ay isang eksena ng purong gulo. Si Mang Domeng, lasing na lasing, ay nagwawala sa gitna ng lobby, pilit na pinipigilan ng mga security guard. Lourdes, lumabas ka dyan! Ibigay mo sa akin ang pera! Sigaw nito. Nang makita nito si Lourdes na kasama si Vince, mas lalo pa itong nagalit. Itinuro nito si Vince. At ikaw, sigaw nito. Ikaw ang nagpapahamak sa anak ko. Binigyan mo siya ng pera, no? May relasyon kayo, no? Kaya pala ayaw na niyang magbigay sa akin. Isang kasinungalingan, isang maruming kasinungalingan na isinisigaw sa harap ng lahat ng empleyado na ngayon ay nanonood na. Si Isabel na nakasunod sa kanila ay lumapit kay Doña Elvira. Nakita niyo na po, tita. Ito po ang tunay nilang kulay. Isang iskandalo. Ang mundo ni Lourdes ay gumuho. Ang kanyang amo, ang ina nito, ang kanyang padrasto, ang buong kumpanya. Lahat ay nakatingin sa kanya. Humuhusga, hindi na niya kaya. Tinalikuran niya ang lahat. Tumakbo siya. Lourdes!
Narinig niya ang sigaw ni Vince, ngunit hindi na siya lumingon. Tumakbo siya palabas ng gusali, palabas sa gabi, dala-dala ang isang kahihiyang hindi na niya kayang dalhin pa. Sinundan siya ni Vince. Naabutan niya ito sa labas ng kalsada. Lourdes, mag-usap tayo. Pagmamakaawa niya, nawawamabo pa hinawakan ito sa braso. Humarap si Lourdes. Ang muka ay basang-basa ng luha, ngunit ang mga mata niya ay wala ng buhay. Wala na tayong dapat pag-usapan. Huwag mo silang pakinggan. Bakit hindi? Sigaw ni Lourdes. Tama sila. Tama ang lahat ng sinabi nila. Hindi tayo bagay. Langit ka, lupa ako, at kahit anong gawin ko, mananatili akong isang hamak na tagalinis na may magulong pamilya. Binitiwan niya ang kanyang sarili mula sa pagkakahawak ni Vince. Tapos na tayo, Vince, sabi niya. Sa unang pagkakataon ay tinawag ito sa kanyang pangalan. Dahil ang totoo, wala namang tayo. At tumalikod na siya, naglakad palayo, iniwan si Vince na nakatayo sa gitna ng kalsada, wasak at talunan. Ang mga salitang iyon, wala namang tayo, ay mas masakit pa kaysa sa mga sigaw ng kanyang ina o sa mga kasinungalingan ni Mang Dumeng. Tinalikuran ni Vince ang nagkakagulong lobby at sinundan si Lourdes. Ngunit huli na, nakasakay na ito sa isang jeep at nawala na sa dilim. Bumalik siya sa loob ng gusali, hindi na ang kalmadong CEO. Isang nag-aalab na galit ang makikita sa kanyang mga mata. Hinarap niya ang kanyang ina. Masaya na po pa kayo, ma? Tanong niya, ang boses ay malamig. Napaalis niyo na siya. Ginagawa ko lang to para sa'yo, anak. Hindi, ma, putol ni Vince. Ginagawa ninyo to para sa pangalan natin, para sa imahe, katulad ng ginawa ninyo kay Itay noon. Natigilan si Doña Elvira. Si Lourdes, sabi ni Vince, ay mas mabuting tao kaysa sa ating lahat. At kung ang pagkawala niya ang kapalit ng pagiging isang konsunji, kung ganoon, ayoko nang maging isang konsunji. Tinalikuran niya ang kanyang ina at si Isabel. Dumiretso siya sa kanyang kotse. Alam niya kung saan pupunta. Ang tinitirhang lugar ni Lourdes ay isang mundo na hindi pa napupuntahan ni Vince. Isang masikip na eskinita, mga bahay na dikit-dikit, ang amoy ng kahirapan. Nang mahanap niya ang maliit na bahay na inuupahan ni na Lourdes, nadatnan niyang bukas ang pinto. Pumasok siya. Ang bumungad sa kanya ay isang eksenang tumurog sa kanyang puso. Si Lourdes nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang umiiyak na kapatid na si Angela. Ang kanilang mga gamit ay nakakalat. Pinalalayas na sila ng may-ari dahil hindi nakabayad sa upa. Lourdes, mahinang tawag niya. Nag-angat ng tingin si Lourdes. Ang mga mata niya ay puno ng pagod, ngunit wala na ang pagkasuklam. Tanging isang malalim na kalungkutan lang. Umalis ka na, Vince, sabi nito. Hindi mo to mundo. Ikaw ang mundo ko, sagot ni Vince. Lumuhod siya sa harap nito. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapakinggan. At doon, sa gitna ng kanilang munting, nag-iibang mundo, sinabi ni Vince ang lahat. Mahal kita, Lourdes, sabi niya. Ang boses ay puno ng isang sinseridad na hindi pa niya kailanman naramdaman. Hindi dahil naaawa ako sa iyo, kundi dahil humahanga ako sa iyo, sa iyong katatagan, sa iyong kabutihan, sa iyong puso. Ang nanay ko, pagpapatuloy niya, ay galing din sa hirap. Tinalikuran niya ang lahat para sa tatay ko. At ikaw ang nagpapaalala sa akin sa kanya.
Kinuha niya mula sa kanyang wallet ang isang maliit na piraso ng papel, ang resibong may drawing ng silya. Noong gabing iyon, sabi ni Vince, ang nakita ko ay hindi isang janitress. Ang nakita ko ay isang artista, isang reyna sa sarili niyang paraan. Umiiyak na si Lourdes. Hayaan mo akong tulungan ka, Lourdes. Hayaan mo akong alagaan ka. Hayaan mo akong mahalin ka. Biglang bumukas ang pinto. Si Mang Domeng, lasing, galit. Aha, sabi ko na nga ba? Sigaw nito. Kaya pala ayaw mo nang magbigay ng pera. May bago ka ng sugar daddy. Kumuha ito ng isang basag na bote ng alak sa sahig. Ibigay mo sa akin ang pera, Konsunji. Kung hindi, at sumugod ito papunta kay Vince. Ang eksena ay nangyari ng napakabilis. Ang sigaw ni Mang Domeng. Ang kislap ng basag na bote sa ilalim ng mahinang ilaw. Ang pagsugod. Ngunit bago pa man makalapit ang padrasto kay Vince, isang anino ang humarang sa pagitan nila. Si Lourdes. Tama na. Ang sigaw ni Lourdes ay hindi na sigaw ng isang takot na biktima. Ito ay isang sigaw na puno ng galit. Isang sigaw ng isang taong napuno na. Napatigil si Mang Domeng, nagulat sa biglaang pagbabago. Ang anak-anakan niyang laging nakayuko ay nakatayo ngayon sa harap niya. Ang mga mata ay nag-aapoy. Hindi na ako takot sa iyo, sabi ni Lourdes. Ang bawat salita ay matatag. Hindi mo na ako masasaktan at hinding-hindi mo sasaktan ang taong mahal ko. Aba't sumasagot ka na? Sigaw ni Mang Domeng, akmang itataas ang bote. Ngunit sa pagkakataong ito, si Lourdes ang unang kumilos. Itinulak niya si Vince palayo para hindi ito masaktan. Hinarap niya ang kanyang padrasto at ginawa niya ang isang bagay na hindi niya kailanman naisip na gagawin niya. Lumaban siya. Sinalo niya ang kamay ni Mang Domeng. Sinipa niya ang tiyan nito. Ginamit niya ang lahat ng galit at sakit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Ang ingay ng kanilang paglalaban ay umaling-aungaw sa maliit na eskinita. Narinig ito ng kanilang mga kapitbahay, isa-isang lumabas ang mga tao sa kanilang mga bahay. Tulungan ninyo kami, sigaw ni Vince. Agad na lumapit ang mga kalalakihan sa kanilang lugar. Pinagtulungan nilang hawakan si Mang Domeng. Nang makita ni Mang Domeng na dehado na siya, sinubukan niyang gamitin ang kanyang huling sandata. Walang hiya kang bata ka, sigaw nito kay Lourdes. Pagkatapos kitang palakihin, ganito ang igaganti mo sa akin, utang mo sa akin ang buhay mo. Hindi ko utang sa iyo ang buhay ko. Sagot ni Lourdes. Ang mga luha ay dumadaloy na ngayon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paglaya. At hindi mo na rin pag-aari ang takot ko. Sakto namang dumating ang mga pulis na palihim na tinawagan ni Vince kanina pa. Habang pinoposasan si Mang Domeng, isang itim na kotse ang huminto sa dulo ng eskinita. Bumaba mula dito si Doña Elvira kasama si Isabel. Sinundan pala nila si Vince. Nakita nila ang lahat. Ang gulo, ang mga pulis. Ang umiiyak ngunit matapang na si Lourdes. Lumapit si Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay hindi na matigas. Puno ito ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Lourdes dati. Pag-unawa at paghanga. Ang gabi ay natapos sa police station, ngunit kinabukasan isang bagong umaga ang dumating. Dinalaw ni Doña Elvira si Lourdes sa ospital kung saan binabantayan nito ang kanyang kapatid na si Angela. Walang media, walang Isabel, siya lang. Naupo ang matanda sa tabi ni Lourdes.
isang mahabang katahimikan. Ang ina ni Vicente, simula ni Doña Elvira, ay isa ring simpleng babae. Tinutulan ko ang kanilang pagpapakasal. Dahil sa aking mundo, ang pangalan at dugo ang pinakamahalaga. Tumingin ito kay Lourdes. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ngunit ipinakita niya sa akin na nagkamali ako. Ipinakita niya sa akin na ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa kanyang apelyido, kundi sa kanyang puso. Humingato muwa itiming ito ng malalim. At kagabi, nakita ko ang puso ng aking yumaong asawa sa'yo. Mula sa kanyang mamahaling bag, kinuha ni Doña Elvira ang isang maliit na kahon. Sa loob, isang simpleng silver na kwintas na may pendant na hugis rosas. Ito, sabi ng matanda, ay para sa ina ni Vince. Ngayon, gusto kong ibigay ito sa'yo bilang paghingi ko ng tawad. Umiiyak, tinanggap ito ni Lourdes. Makalipas ang ilang buwan, si Mang Domeng ay nahatulan ng pagkakakulong. Si Aling Nita, sa tulong ni Vince, ay nagkaroon ng lakas ng loob na iwanan ito at magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang mga anak. Si Isabel, nang makitang wala na siyang lugar sa buhay ng mga Consunji, ay tahimik na nag-resign at umalis. Isang hapon, dinala ni Vince si Lourdes sa isang magandang bahay na may maliit na hardin. Ano to? Tanong ni Lourdes. Sa inyo to, sagot ni Vince. Isang ligtas na lugar para sa iyo, kay Angela at sa nanay mo. Vince, sobra-sobra na to. Hindi pa, sabi ni Vince, ngumiti. Itinatag ni Vince ang Lourdes Reyes Foundation for Young Artists, isang programang tutulong sa mga batang may talento sa sining ngunit walang kakayahang pinansyal. Ang logo ng foundation, ang sketch ng Celia na ginuhit ni Lourdes sa isang resibo. At isang araw sa loob ng kanilang bagong bahay, habang masayang nag-uusap sila, lumuhod si Vince sa harap ni Lourdes. Hindi ito naglabas ng singsing. Lourdes Reyes, sabi nito, nakatingin sa kanyang mga mata. Sabi mo noon, langit ako at lupa ka, at tama ka. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ikaw ang lupa na nagpapatatag sa akin, ang nagbibigay sa akin ng lakas, ang aking pundasyon. At ikaw, pagpapatuloy nito, ang langit ko, ang aking pangarap, ang aking inspirasyon. Hindi ko maipapangako ang isang perpektong buhay, sabi ni Vince. Pero maipapangako kong sa bawat araw, ang langit at lupa ay magiging isa. Lourdes Reyes, ikaw ang lupa ko at ikaw ang langit ko. Pakasalan mo ako. Umiiyak, tumango si Lourdes. Oo, Vince. Oo. At sa kanilang munting paraiso, malayo sa mga mapanghusgang mata ng lipunan, ang dating janitress at ang dating halimaw na CEO ay natagpuan ang kanilang tunay na kaligayahan. Hindi bilang langit at lupa, kundi bilang iisa.